magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun eh. Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Ben, nung ikaw ay kumandidatong... Pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. Oo, Per Kaya day. nga, kung 40,000 May yun. pagkain panlibre. Oho. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga taong tunay na umahanga at naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung ginawa. Sabi ko, teka, kako, bakit to? Ay, nako, Nelson, ikaw excited ka rin eh, no? Baka may mga gusto mong itanong dyan kay Kong Dante. Unang-una, ang gusto ko talaga itanong sa inyo, Kung, ay inaasahan nyo ba na mag-number 6 dito sa Maraming resulta? nabigla. Oo. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa liwasang Bonifacio na, ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Nako, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, Oho. akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Oho. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, Oo. isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Oho. Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita Oho. medyo umunti ang tao na Ganun po. Akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena. Opo. Ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban, medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Oho. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio, marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Sa Philippine Arena. Philippine Arena. Oho. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung Ngayon sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny, Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi talagang mula noon, sabi ko, dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka Opo. Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo, 1,500. Nandun kaya sila sa punto na pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yon? Napipil ba nila yon? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako. Oho. Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganon ang naramdaman Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa 2 malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. na yun ay Mayo na. Ayun, Mayo na yun. Kung mga, huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na para bagang ang dating,
malabo talaga. Kung ano baka doon kayo sa 12, yun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan, hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pagpipresenta niya sa taong bayan, Kong Nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun eh. Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako Ayun na nga hinahabol po, isa pa po yun, sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako hinahabol. Hindi eh. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagay ko nga ako, may papanalo natin ito. At doon sa resulta, Sen, ay mukhang nag-deliver yung Mindanao eh. Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon. Yung mga regional, tama. Oo. Lalo na yung Mindanao, lagi kayong number 3 doon eh. Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Opo. Itong huli nga nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao. Una, number 5 eh. Pero yung huling i-feed niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City. Ang laki ng boto niya. At maging, kung hindi ako nagkakamali, Region 8, yung Samar, Leyte area. Top 3 kayo doon ko sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon pagka nangangampanya kayo. Ayaw nga kayo papasukin doon eh. Hindi ako masyadong nabilib doon eh. Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, Tacloban City Number mismo. 3 ako sa Tacloban. Matakit mo yun. Territory. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Opo. merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Opo. Nag-provide sa akin ng air assets. Siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun eh, mga jet ang pinahiram sa akin eh. So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time, merong available eh. Wala, hindi ako mawawalan. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi, parehong At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadaw pampalad nyo sila. Yun eh. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Yung makita ka lang, sapat na eh. Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Davao del Sur pa ata kayo doon, Kong. Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, oo. So yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong fixed wing dyan. Meron pa boss, saan ka pupunta? Didiretso kakuha ko ng Digos. Ite-text ko lang yung flight plan. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan nyo. Ayun. Anong oras ang alis mo? Kasi kako, maggagabi na yon. So kinabukasan. Mabigat dun yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet doon sa Zamboanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Zamboanga, Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Zamboanga City. Zamboanga City kasi Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, lahat din patay na pagkagabi. Kasi sa Pagadyan, wala na. ni Kandila, wala doon eh. So, ang mangyayari, pag nasa Zamboanga, Sibugay ka, kao eh. Hindi ko naman alam ang distansya eh. Mula pala sa Zamboanga, Sibugay, hanggang Zamboanga City, 3 oras at kalahati pala yun. Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi. Okay naman eh. Maski sa Cebu, Davao, ganun din naman eh. Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mo matulog. Mayroong pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko. 1 oras. Kailangan mo gawin. So, palagay ko yan naman eh, nagbunga naman yung Sakripisyo. sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo
yung mga tao. Ang isa pa, Jen, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, ito opo. po yung mga boto ng mga uniform personnel, Empleyado ng gobyerno ito. pati media, Yes. pati lahat na, pulis, sundalo. diba? oo. Eh, ganoon din po ang boto eh. Bubulungan ka. Okay. Kung hindi lang po kami Nako. makapag ano, pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi kami may bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, Aha. galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest vote daw ang tawag dito. protest vote. Naniniwala Hindi ko po naman ganun. sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta boboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Okay, kita talaga yung damdamin ng tao no dito sa nangyari. Ngayon, nung makita ko na doon sa resulta ng absentee voting, Opo. tama ako yung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko ginood time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Benny, na mismo, kasi uniform personnel yun eh. Mga tauhan talaga ng gobyerno, ano na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako eh. Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong eh. Ito yung mga taong walang mapagsabihan. Aha. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Oo. Siyempre bubulong talaga yan. At, Yun ang bugso ng damdamin. yung bugso na ng damdamin. Meron yun, pang iba isa na. yung senaryong gustong-gustong nakikita ni Jen. Opo. At gusto nga ni Jen siya yung nandoon eh. Ano yan? Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na merong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Opo, yun ang talaga mapagmahal eh. Oo. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po ako, basta't makasama nyo lang ako sa ganda. Malay nyo, may makahalik din sa akin. Meron talaga yun Jen, hindi mawawala yun, yung maramihan. Aha. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi, mamadali yan, pero yung matanda, sabihin yung mga may edad, para ikaw iyakapin, salubungin, at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan lang ang kamay mo eh. Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila eh. Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang ano ito mukhang marami, parang may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Opo. Kaya sabi ko, check may laban tayo dito. Aha. Well, Ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Opo. Na alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi siguro ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Opo. Nako. At least ngayon, Kong, andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin noong nakaraan seryoso ang problema ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto, Kong, kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Kong, na unang seryosong problema na pwede kaharapin niyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Opo. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang-kulang Mahigit sa 40 million yung Ayun, mga magsasabi na
gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Oho. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan ang importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito, si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung Opo, pataba. opo, oo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi, palagay Fertilizer, 16,000. Wala man mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Oho. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. Higit 2,000 talaga, oh. Tama, oo. Ganon. Oho. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. Ba't hindi na lang government to government kasi yung importation? Para sa ganun, wala na yung traders eh. Oho. Pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo, oo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, Opo. nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Oho. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin ko. Kakailanganin. Hindi naman buong mawawala. Opo. So, imbes na 8, Magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ba? Oho. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ng cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Ayan, opo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Opo. Pangako lang pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Ayun. Pwede. Oho. Yung 80% may kita na siya. Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15,000 din po. Kaya pumayag siya yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Oho. Pero kung yung konsepto na yon ay may Napapalaganap propagate natin, opo. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos, i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Opo. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, oho. Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Oho. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin
ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon, walang gumagawa nito eh. Salabat yung ano. Ang gusto, sistema. ang isa-subsidize yung mismong bigas. Eh kaya nga nagkautang-utang na tayo eh. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, Yan ang meron. sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Nakapagka sa lalong madaling pa nasolusyonan. Sa tingin Halimbawa, ko, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, ha? mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oh. Bagsak ang presyo. Oh, 12% agad Papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Saka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Opo. Originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. Ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun mo ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Oho. Ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable ata. Abot kayang presyo. Oh. Ano ibig sabihin ng affordable? Abot Mahal. Hindi po. Mura. Abot kayang. Alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Hindi, pero ang sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko ang... naman sinasabi na Opo. hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga Pero naman, nasa sinasabi ko batas sa'yo, pala yun, ilalaban ko ito yung batas. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ayo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT ba? Ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming